Alright, so ang aking pong topic sa umaga nito ay medyo maselan lang ng konti. Kasi ako, nung pinag-aaralan ko to, medyo tinamaan talaga ako dito eh. Sana tamaan din kayo. Sana tamaan kayo. Okay. Ang pamagat po niya ay ang panalangin, prayer and hypocrisy. Prayer and hypocrisy. Naghahanap ako ng magandang translation ng word na hypocrisy sa Tagalog. And I come up with the word. Sa balatan kasi ang tawag is mapagpaimbabaw. Naintindihan niyo ba yung mapagpaimbabaw? Alright? Hipokrita. Naintindihan niyo yun? Hipokrito, naintindihan natin yon. So, naintindihan. Meron word na medyo mababaw-babaw at ang word ay pakitang tao. Does that sound? Pakitang tao. Parang aray, no? Minsan pero ito pinakamalala na translation na nakita ko na talagang nag-a-apply sa ating lahat. Nagbabanal-banalan. In Matthew 6:5, ang sabi dito, and when you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by man. Truly I tell you, they have received their reward in full. Ang panalangin po ang isa sa pinakabanal at pinaka-intimate na devotion ng isang Kristiyano sa buhay niya. Yun po yung isa sa pinakabanal, pinaka-intimate. It is our direct line to heaven. Our communion with the Creator of the universe. And yet even something as holy as prayer can be tainted. Pwedeng dungisan yung panalangin na yon. Jesus in His Sermon on the Mount gives a stern warning, isang babala sa lahat ng mga Kristiyano na sumasampalataya sa Kanya. Prayer can become hypocrisy. Ang panalangin po pwedeng maging pagbabadal-badalan lang. Ang hypocrisy ay pwedeng maging pakitang tao lang. Ang prayer with hypocrisy it just could be pandaraya lang sa ibang tao. We live in a time when platforms, followers, and performance overshadowed authenticity. Minsan yung mga platforms, mga performance, kayo mga banda at saka mga worship leaders. Dapat you should always think about this. Kasi baka performance lang yun nandito. Pag performance lang yun, sayang naman. Sayang naman. Kung pakitang tao lang yun, sayang naman. Today, we will examine 4 truths dito sa Matthew 6:5 to understand how to avoid the trap of hypocritical prayer and return to genuine intimacy with God. Are you ready? Tamaan tayo lahat dito, mabuti. The first word is sabi dito is Matthew 6:5 is the starting point, is the assumption of prayer. Ang sabi, when you pray, kung mananalangin ka. So hindi sinabi ng Panginoon dito, you must pray. Hindi sinabi. Ang sinabi niya dito is when you pray. So it is assumed sa lahat po ng mga Kristiyano, sa lahat ng mga anak ng Diyos, ang prayer is always part of their lives. Hindi na yung kinakailangan iutos. Alam mo na yon. Ang sabi dito, when you pray. So Jesus assumes that prayer is a regular and non-negotiable part of a believer's life. Just as we breathe to stay alive, we pray to stay spiritually connected. Prayer is not just a tool we use in emergencies.
It is not just for Sunday or prayer meetings. Yung nga lang prayer meetings, kukunti uma-attend eh. Kakahiya tayo talaga sa Diyos, oo. It is meant to be daily. It is meant to be consistent. It should be like a rhythm, the beat of the heart, a heartbeat of our work with God. Ito yung sabi sa Psalms 4, 1 and 2. Sabi doon, kung papaanong humahangos ang usa sa batis ng tubig, ganun humahangos ang aking puso sa iyo, O Diyos. Napakatindi naman nun, napakatindi naman yun na hindi nyo naintindihan, na hindi natin naintindihan. Ganun ka ba humahangos sa Diyos? Humahangos ka ba sa Diyos pagka ikaw ay manalangin o wala kang panalangin sa buhay mo una bes? Kundi pagka emergency lang, pagka kumakain lang, o kaya pagpupunta lang sa Maynila dahil kailangan proteksyon, kailangan mo ng safety, kailangan mo ng discretion. So, dapat maramdaman mo yun, yung paghangos yung paghangos sa Diyos. Yung puso mo, the word there sa English is the word longing. Alam niyo yung ibig sabihin ng longing? Nangungulila. Grabe word it. Gusto ko yung word. Nangungulila ka ba sa Diyos? Naramdaman, nangulila ka na ba sa Diyos? Minsan sa asawa natin, pagka siguro nagpunta malayo, kagaya ng mga anak ko nagpunta doon sa Thailand, yung mga asawa nila nangungulila. Napakaganda siguro pakiramdam sa Diyos doon. Nangungulila sa Diyos. Grabe ang buhay natin, walang ganun hindi ganun Alam po ninyo, tayo minsan nabubuhay, walang pakialaman Diyos sa buhay natin. Minsan yung buhay mo, pinalago mo mag-isa yan. Pero hindi mo hinangos ang Diyos sa pamagitan ng buhay mo para mabuo ng maganda yung buhay mo. Ito nga nakakatakot sa buhay natin Bakit si Kristo? Bakit si Kristo? Hindi mo pinag-aralan nakaraang linggo? Ba't siya, kahit na gaano siya ka-busy, si Kristo ay tumatakas. The word is His lip. Tumatakas siya sa mga apostol. Tumatakas siya. O kaya pagka siya nangangaral, pag nakatapos na, tatakas siya sa mga tao habang nangangaral siya. Bakit pagka gumagawa siya ng, halimbawa, gumagawa siya ng himala, nagpapagaling ng may sakit, nagpapalas ng demonyo, at medyo ginabis siya, hindi ubrang pupunta at uuwi siya kasama ng kanyang mga alagad, tatakas siya sa kanila at maski gabing-gabi na. Spend niyang time para makasama niya kanyang ama. Kung si Kristo, anak ng Diyos, grabe naman tayo. Humahangos si Kristo, palagi gusto pumunta doon sa kanyang ama at makipag-usap sa kanyang ama, pero tayo, parang hindi ganon. Tawag mga tamad. Tamad. Kahit gaano ka raw ka-busy, minsan subukan mong tumakas. At si Kristo, pag tumakas sa mga alagad, hindi siya makikita. Talagang ang pinipiling niyang dakoy, hindi siya makikita. Bakit? Hindi siya pwedeng maistorbo. Walang pwedeng umistorbo kay Kristo pagka nakikipag-isa sa Ama. Kayo ba merong ganong oras? Puros lang tayo, mababaw mapagpaimbabaw. Nagkukunwari lang. Pag walang tao, dapat matuto tayong kagaya ni Kristo. Bakit siya ganun? Bakit siya ganun? Ano yung tinatanong ko sa inyo? Alam niyo, ang pumapasok sa isip ko kung bakit ganun si Kristo? Talagang may tunay na pag-ibig siya sa Ama. Kasi pagka mahal-mahal mo di ba? Gusto mo mag-spend time sa kanya Pag hindi mo masyado mahal, pagka kailangan lang. Pagka may emergency lang. Pagka kung... Kaya tayo magkakamayan welcome to the club ng nagbabanal-banalan at welcome to the club ng pagpapakitang tao. Kasi pagka nag-iisa ka sa Diyos, walang pagpapakitang tao yun. Kasi pag nag-iisa ka Diyos, talagang nakikita ka ng Diyos. Hubad ka sa harapan ng Diyos. And that is different. When you pray, you do that.
The attitude of hypocrisy. Ugali ito eh. Sabi doon, huwag kayong maging gaya ng mga mapagpaimbaw. Do not be like the hypocrites. So Jesus warns Christian of true act of devotions they do where hypocrisy creeps in. Now listen to this. Dito sa talatang ito, sa kabanatang 6 ng Mateo, may 3 act of devotions. Ibig sabihin, isang matinding galaw natin upang magluwalhati at pumuri sa Diyos na kung saan ang pagpapahimbabaw pumapasok. Alright, let me tell you this. Alright, baguhin ito sa atin. Alright? Number 1, yung mga naglilimos. O kaya nagbibigay per se. So let's put the word nagbibigay o naglilimos. Pakinggan ninyo to sa lahat ng mga mahilig tumulong sa mga taong nangangailangan o kaya sa tumutulong sa iglesia. Sabi doon, kapag kayo nagbibigay ay wag nga kayo gaya ng mga mapagpaibabaw. Na kapag sila'y nagbibigay, ay ninanais nilang tumugtog ng pakakak sa harapan nila upang makita ng maraming tao. Grabe yun. Naintindihan yung pagbibigay? Ang gusto nila pag sila'y nagbibigay, maraming nakakakitang tao. O at least merong mga testigo na sila'y nagbigay. Grabe. Huwag kayong maging gaya nila. Parang yung salita ng Panginoon Jesucristo, may galit dun eh. Bakit? Kasi sabi niya, pagka kayo nagbigay, dapat hindi malaman ng kaliwang kamay mo ang binigay ng kanang kamay mo. Grabe. Ano ibig sabihin nun? Na dapat pag nagbigay ka, it must be God alone. Who knows? Pagka ikaw ay nag-aayuno, that's another act of devotion. Pagka ikaw ay nag-aayuno, alam niyo nag-aayuno, nagpa-fasting. Pagka ikaw nag-aayuno, sabi, wag mong gawin ang sarili mong kahabag-habag. Na pinapapanglaw mo ang iyong mukha upang ipaalam sa tao na ikaw nag-aayuno. Kapag ikaw nag-aayuno, sabi ng Panginoon Jesucristo, lagyan mo ng langis ang ulo mo at hilamusan mo yung katawan mo upang ang makakakita lang at nakakaalam na ikinag-aayuno ang Diyos. At kung ikaw ay mananalangin, huwag kang kagaya, sabi ng mga hipokrito, na nagnanais na manalangin sa sinagoga o kaya sa mga likuang daan upang makita sila ng mga tao. Dahil hindi ito inaatake ni Kristo ang public prayer. No, pwede kang manalangin dito ng public prayer. Ang inaatake niya ay yung pagpapakitang tao. Ang inaatake niya ay yung pagbabanal-banalan. Na kanya siya tumatayo doon sa harapan at inayos niya pa yung kanyang mga wordings. Dapat maging maganda to sa harapan ni ano, o kaya ng mga ano, o kaya ng ano. At GPT mo pa yung panalangin mo para basahin lang dito sa harapan, and that's nagbabanal-banalan lang. Para purihin ka lang mga tao. That's grabe. Kaya alam mo, minsan to nakakatakot eh. Kanina madaling araw nahihiya nga ako sa Diyos, Lord. Magtuturo ako na minsan baka part din ako ng kababawan na to. May gusto ang Diyos sa buhay natin. May gusto siya. Alam po niyo kung gaano kagalit ang Diyos sa hipokrito? Gaano kagalit? Pag may time kayo, basahin niyo yung Matthew 23. Sa Matthew 23, 7 beses sinabi niya sa mga Pariseo. Sabi yan, kayong mga hipokrito. 7 times. Sa Abayo, o Pariseo, at Scribe at Pariseo, sabi niya, 7 times sa aba ninyo, mga hipokrito. 7 times sa aba ninyo, mga the 7 woes of the hypocritical devotions of the scribes and Pharisees. Doon sa puntong yun,
galit na galit ang Diyos. Makikita mo yung lengguwahe ng galit niya. In fact, meron siyang salita na maganda rito. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! In Matthew 23:27, you are like whitewashed tombs. Ano sa Tagalog yon? Kayo parang bagong pinturang mga libingan, which look beautiful on the outside, but on the inside are full of bones of the dead and everything unclean. Minsan sa buhay natin, ingatan nyo sarili nyo dahil kasi baka mamaya kayo para kayo mga puntod. Mga itsuri mga puntod, magaganda sa labas, pero laman sa loob, puros butot, mga kaladsay, mga maruruming bagay. That's how they are. Jesus used the word hypocrite, which comes from the Greek word an actor, artista. I think tama yung word name, artista. Ano ba ibig sabihin ng artista? Alam niyo ibig sabihin ng artista? Ang ibig sabihin ng artista is a hypocrite says one thing but does another. Yung sinasabi niya, hindi naman siya yun eh. Kumbaga sa nag-aartista lang naman siya eh. So hindi siya yun, kanya artista. Merong maskara, that's the definition of hypocrisy. Let me give you an example. Tignan nyo nga kung ganito kayo. Alright? Ito example. A person who tells other not to lie, but lies often themselves. Naku, tamaan ng tamaan dito. Wala akong pinatatamaan. Minsan may mga magulang sa atin na galit pag kung yung anak nila nakita nila nakikipaglasingan dun sa kanto kasama yung mga klase niya. Galit. Pinagagalitan na yan. Hindi ba sinamin na huwag kang yan? Hindi lang sumasagot yung anak. Kasi dati nakikita din naman kita. Ayaw niya na makikita yung anak niya na umiinom, nakasama yung mga barkada, pero siya, gano'n kasinungaling yung tatay na yun? Sinungaling. So mga taong hipokrita, sinungaling, mandaraya. Mga nagsasabi ng isang bagay, hindi naman ginagawa. Isa pa. Para lang makita nyo ang ganda nito. A hypocrite is someone, ang isang hipokrito ay someone who goes to church and talks about love and humility, but gossips and look down on others. Uy, mahalin natin ang kapwa natin. Oo, dapat mahalin natin sila. Tsaka magpapakababa tayo. Pag wala na sa bahay-sambahan uy, nakita mo yung kapitbahay kung naku, napakapangit na ugali. Chinismis na yung lahat ng mga kapitbahay niya sa ibang tao. Grabe kung Bakit? Ba't minsan ganun tayo? And then, you look down on others. Sana mas maganda yung tagataas ka ng tao, pero yung binababa mo, nilalait mong pagkatao ng ibang tao sa iba. Hipokrita ka, mapagpaimbabaw ka. Example is a leader who demands honesty from followers but secretly cheats or manipulates. Naalala ko tuloy ibang politika Nagaganda ng mga programa nila, yung gaganda ng mga representasyon sa sarili nila, pero actually, walang nasa isip kundi mandaya at magmanipula ng tao. In this context, Jesus is addressing people, especially the Christians, who use prayer as a stage. Parang ang prayer sa kanila isang stage, not a sanctuary. They stand in public places and offer eloquent, flowery prayers, not to reach God's heart, but to impress human ears. Ang hindi kinokondem dito, again, sinasabi ko, hindi kinokondem dito yung pananalangin sa publiko o kaya dito sa iglesia na naririnig. Pero pagka ikaw ay naatasan na manalangin dito, ito lang ang tandaan mo, ito lang ang tandaan mo. Papanggalingin mo to sa puso mo. Kung gusto mong maging makabuluhan ng pananalangin mo, huwag kang
maging artificial sa panalangin mo. Huwag mong isipin na ang audience mo lahat. No, isa lang ang audience natin. Where pagka ikaw nagbibigay, nanlilimos, o kaya ikaw nag-aayuno, ikaw nananalangin, dapat isa lang nasa isip mong audience. Ang audience mo lang ang Diyos. Wala na iba. That's how prayer should be. Para hindi laro. Para hindi show. Para hindi maging entertainment. Kung kaya ikay narito upang hangaan ka ng tao, huwag ka nang pumunta rito, sayang lang. Pagka ikaw tumutugtog o kaya nagli-lead sa worship and praise, purpose mo is just para ma-impress ang mga kapatid, huwag ka na pumunta rito, sayang lang. Alam niyo ba kung ba't sayang? Babanggitin ko sa inyo. Because sabi, the aim of hypocritical prayer is this, to be seen by others. That's the aim. Pagka ang aim ng devotional life mo is to be seen of others, whatever it is, pagpunta sa mga activities, just to be seen by others, prayer, just to be seen by others, serving the Lord, just to be seen by others, sayang lang. Sayang lang. This is the true motive behind hypocritical prayer. To be noticed, admired, respected. It's not about pleasing God, but it's about glorifying themselves. Alam mo ang aim? Ano ang aim ng mga artista? Di ba pagka yung aim ng artista is palakpak. If that is your aim, kawawa ka. This prayer is offensive to God. Pakunwari. Para makita ng iba. This is offensive. It may sound impressive to people. Uy, ang galing naman ni Brother Roger. Ang galing naman manalangin ni Brother Roger. Yung choice of words niya. Grabe. It is hollow in heaven. Walang laman. Ni hindi bibigyan ng oras ng Diyos na makarating pa sa langit yung panalangin mo. Ito'y kayabangan na binalot ng mga relihiyosong salita. Kayabangan lang. It's His word. And let me give you to the fourth. And it's called the reward of hypocrisy prayer. The reward. Ano ba sa Tagalog yung reward? Reward. Ang gantimpala mo. Alam nyo naman na yung sagot Anong gantimpala? Sabi ito, they have received their reward. Tinanggap na nila ang kanilang ganti. Jesus says that those who pray for show already have their reward. Human applause. Admiration. Maybe a reputation for being spiritual. Siguro yung magsabi siya, yan, galing niyan. Magaling, manalangin yan, magaling. Naku. Kaya sabi, pagka nananalangin, alam sabi ng Panginoon, pagka kayo nananalangin, as much as possible, pagka kayo nananalangin, dapat mag-isa ka lang sa Diyos. Pero kung hindi maiiwasan, kayo mananalangin okay pa rin. Basta wag kang padadama dun sa motivasyon mo na para ikaw ay palakpakan ng iba. It may win, but the reward is temporary. Kahit na ikaw ay sikat na sa mga kapatid, o sikat ka na sa samahan ng mga Kristiyano, but it is temporary, shallow, and ultimately meaningless. It may win the hearts of the people, but it will not move the heart of God. It will not move the heart of God. And in contrast that with what Jesus say in verse 6, but when you pray, go into your room, close the door. And pray to the Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you.
So dapat ang hanapin mong reward, yung reward ng Diyos. Kanya sabi doon, huwag mong buksan ang pinto, isarado mo. Ibig sabihin, huwag kang magagambala, walang makakakita sa iyo. So pagka ikaw tumutugtog rito, ikaw ay nangunguna sa pangaral, ikaw ay nangunguna sa lahat ng bagay dito sa iglesia, dapat ikaw ay merong isang particular na devotion sa Diyos. Napupunta ka sa Kanya na nag-iisa lang na may kasabi ka na parang usa. Hindi mo ipagpapalit sa paglilingkod mo, hindi mo ipagpapalit sa paggawa ng sermon, hindi mo ipagpapalit sa paggawa ng mga aawitin. No, dapat iwanan mo muna sa at unahin mo ang devotion mo sa Diyos. At huwag kang magkukunwari. Or else maririnig mo yung hate ng Diyos sa buhay mo. You will never ever get any reward. Hindi natin alam kung pakikinggan ka pa kahit kailan ng Diyos. O kaya dapat mamayang hapon, mamayang gabi, punta ka sa Diyos mag-isa, iyakan mo nga naman, Lord, pasensya ka na. Naging ipokrito ako. Hindi ko naiisip. Akala ko tama na itong buhay na kung kailan ko lang gustong manalangin, doon na okay na. No. Si Kristo minsan sinabi, ilang beses binasa ko, mayroong 100 talata sa Biblia na sinabi nun, I of my own self can do nothing. Sabi ni Kristo, si Kristo anak ng Diyos yun. Diyos na siya sa kangtinan. Ang sabi niya, I in my own accord can do nothing. I on my accord cannot do or speak anything without the Father. So siya na yung tatawagin mo, bakit kinakailangan mo manalangin ni Jesucristo? Mismo Diyos na siya, bakit kinakailangan mag-spend siya? Oh yes, hindi siya gagalaw, hindi siya magsasalita, hindi siya magpe-perform ng any act of miracles or any other things without the Father. Samantalang tayo, parang hindi ganun ang buhay natin. No, sabi ni Christ, tandaan niyo itong salita ni Kristo lang na to, simpleng-simple lang. Dito sa Juan 15, sabi niyo, For without me, you can do nothing. You can do nothing. Wala kang magagawa kahit gaano ka pa kagaling, kahit gaano ka pa ka-spiritual, kahit na gaano ka pa kagaling sa ChatGPT. If you think that you can do something, you cannot. So Jesus' words in Matthew 6 challenge us to examine our motives. Tingnan mo yung motives mo. Ano ba talaga motibo mo? Prayer is not a performance. It is not a public show. It is a private sanctuary where we meet with our Father. It's not about sounding good. It's about being real. God is not impressed by public performance. He is moved by private sincerity. Yung word na sincerity, ano ibig sabihin ng Tagalog ng sincerity? Totoo. If you want God to move in your life, then be real. When we get alone with Him, no audience, no applause. All you have to do is pour out your hearts honestly. And He will listen. And He will respond. And He will reward. So if you're ready to come honestly before the Lord, He's ready to meet you there. So stand. Oh Father, Lord, hindi namin po alam kung paano sisimulan ng panalangin na to.
Kasi this is the very topic of us. Baka magmukha na naman kaming paimbabaw sa harapan mo. Lord, sana kurutin mo mga puso. Siguro hindi lang kurot, siguro, Panginoon, dapat mong gawin sa mga puso na. Siguro dapat ay dagukan mo mga puso namin sa araw na ito. Kasi minsan marami kaming mga marami kaming paglilingkod na talagang minsan ay pakunwari, pagpapaimbabaw. Si Kristo, nang nandito siya sa lupa, Panginoon, nakita namin ang kanyang devotion, ang buhay niya sa panalangin sa iyo. Natatakas sa fellowship ng kanyang mga alagad. Tatakas sa ministeryo ng kanyang pagtuturo. Tatakas sa mga gawa ng himala. At magtatago sa kagitna-gitnaan ng mga gubat at ng mga disyerto, Panginoon, na i-spend ang time doon na walang makakakita kailanman sa Kanya sapagkat hindi pwedeng siya istorbohin sa pakikipag-naig niya sa iyo. O Panginoon, sana ito ang ilagay mo sa puso namin upang makita, Panginoon, ang tunay na kahulugan ng pag-ibig sa iyo, O Lord. Bakit parang hindi nakalagay sa puso namin ang enjoyment na yan? Bakit hindi nakalagay sa puso namin ang desire na yan? Bakit hindi nakalagay sa puso namin kung paano humahangos ang usa sa tubig sa batis? Ay dapat din humangos kami sa harapan mo, O Diyos. Baguhin mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami. Marami kaming pagkukulang sa iyo. Hindi kami marunong manalangin. Pero dapat parte ng buhay namin ang panalangin sapagkat meron kaming Diyos na tunay nakikinig sa panalangin. Na higit na nakakaalam kung anong magiging matuwid na tugon sa aming panalangin. O Panginoon, baguhin mo kami, Panginoon. Banal na Espiritu, ikintal mo sa puso namin ang napakinggan namin sa araw na ito. Pagbabago sa pagitan ng pagiging tapat sa aming mga puso sa pananalangin sa iyo. Alisin namin ang mga maling kaisipan ng pagpapaimbabaw at pagbabanal-banalan ng papapakitang tao. Kundi maging totoo kami, Panginoon, sa aming puso sa iyo. Sa iyo lang, Panginoon, sapagkat ang panalangin ay tanging nakataan sa iyo. At ikaw lamang ang audience namin sa panalangin namin, walang iba. Ang biyaya ng ating Amang sumasalangit at ang mga halimbawa ng Panginoon sa Kristo sa lahat ng bagay sa aming mga gawa. Ang ilaw at tanglaw ng Espiritu Santo ay sumaatin nawang lahat. Amen.